nakakatakot ng baka maya di nila alam may ahas na pala. Yun lang din po ang isa sa problema doon, no? Kasi alam naman natin na napaka ano yun, kumbaga habitat po yun ng mga mga hayop na nakatira po sa mga kagubatan. Kaya doble po yung awareness po namin, no? Sa paglalakad pa lang, minsan talaga unexpected po na yung mga nangyayari po na dudulas. Outbalance po doon. Kaya mag-iingat talaga, no? And pwede magdala po ng kahoy, stick po, pang support po sa iyo pag maglalakad po. Kaya bababa po ng bundok. Ay, salamat po. Shoutout po kay Tita Dawn. Thank you po sa pakulay. Tita Dolores po sa slow po. Ate Jamel Bernicia. Tita Marios. Nag-visual meet. Slow po. Grabe, napakadelikado naman ang tirahan nila doong biruin mo sa ilalim ng bato. Yes po. Hindi ko po ma-imagine na sa murang edad po ng bata, ng babae. Ay, Tita Francisca, maraming salamat po. Andun po sila nakatira, no? Tapos, yun nga, araw-araw, puro trabaho lang. Pagtatanim po ng mais, pag-harvest. Yun po yung kanilang routine doon sa lugar na yun. And sila lang talaga yung nakatira doon, no? Sila lang talaga. Kasi yung vlog ko po na isang pamilya din. Medyo may distansya po yung bahay noon. Ay, Tita Francisca, salamat po. Mountain shoes. Opo, bibili po kami niyan, no? Para safety po kami sa paglalakad. Para silang nagtanan na nagtatago sa pamilya, kaya sa bato sila nakatira, nakakatakot paano kung may masamang panahon. Kung sana naman po sa dito sa mga malakas na ulan, bagyo, safe naman po sila doon, no? Kasi nakatago po sila doon sa ilalim ng bato. Pero ang delikado ng pag lumiling doon, no? Kaya yung mga ahas, kasi talaga yun doon, malamig na lugar sa ilalim. Don Norwell, nagpadala ako sa Gcash ni Victor. Tita Dolores Brosas, pwede ba ya? Mo pwede ba? Try nyo lang po, Tita Dolores, no? Salamat po sa inyong ipapadala. Don Roel, ako natakot dahil nadulas ka at mag-ingat ka nga lakad sa mga lakad nyo at sa nagabayan kayo ni Lord. Dang subaybayan. O simula umpisa hanggang ngayon sa inyo. Lorna Barisi, maraming salamat po. Opo, nag-iingat naman po kami. May mga times din talaga na unexpected po ang mga nangyayari. Lalo na po, first time pa lang po namin na pagpunta doon. Kaya, may mga ganang pangyayari talaga na, may mga instances po na gano'n. Dong, 9 years old lang itong bata pag-ipon nila kay Chog. Opo, siguro po mga ganong edad. Tita Joyet San Juan, salamat po. Good evening, Dong, and hello to Rochelle Forever. Titas, Alma, Aida, Benny, Jovi, Leonora, Madeline, Nilda Rose. Hello mga titas. Salamat po, Tita Joyet. Posible mga ganun po yung edad po ng bata. Kalain niyo po yun. Tapos, mukhang na po niya, mukhang lolo or papa. Tapos, mabuti na wala pa silang anak, no? Kasi mahirap po sa bata ng ganun po. Sa murang edad, tapos taon pa ng anak. Tapos doon pa yung bahay nila, no? Kaya, grabe. Hindi ko ma-imagine na bakit may mga ganung tao, diba? Mas pinili natin nila doon. Actually guys, yung inintrohan ko doon sa taas pa lang, lupa na po nila yun, no? Lupa na po nila yun. Kaya may nakita kayo doon na isang mukhang kubo na skeleton pa lang, no? Mga puro kahoy pa lang po. Yun po ang ginawa niya, no, ni Kuya Carlos. Kaya ang problema niya po doon is yung pako, ang bubong tsaka pang dingding nasa paligid lang po nakukunin. Ang bubong po nun ay kugon, tapos yung dingding po nun is yung balat po ng mga puno. Kaya nabigyan ko po siya ng pera, kaya ayun, bibili daw po niya ng pako. Siguro pag balik tayo doon or malalaman po natin na yari na po yung bahay, no? Doon na po sila makakatira po sa taas. That's their tribe, baka pinag-usapan na nila yun. O nga po, hindi natin alam yung whole story, no? Kaya kung ano yung andun yung nasaksihan natin, yun na yung siguro, no? Yung pangyayari. So that means 9 years old pa lang siya nung naging sila. Opo, no? Sobrang bata pa lang po ng bata, no? Yung babae. Kaya medyo pa lang po, hindi siya sanay na makipag-usap sa akin. Tapos yung lalaki naman po is naninibago, no, sa pagsasagot. Kalahin niyo po yun, no, na yun
lang yung nila doon ginagawa, puro trabaho, tapos uwi sa bahay. Tapos ihiga doon sa, ano po, tawag doon, balat po ng puno yung sa hipon nila doon. Ay, Kuya Marius, kumusta ka dyan? Kumusta ang diet? Parang apo na ni Tati Carlos ang asawa niya, 12 years old lang, ang bata. Kawawa naman daw, halata talaga sa bata na kamusmusan niya. Kaya nga po, no? Kaya kung ano mang tulong na maibibigay po natin, no? Kahit man lang po sa kanilang tahanan po, no? O tirahan po, na maano sila doon, kaya maalis sila doon sa ganong sitwasyon. Doon sa ilalim po ng bato. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and share.